Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. EJ Morse once again, welcome to my small channel. Sana saan mang dako ng mundo kayo naroon ngayon ay nasa mabuti kayong kalagayan. At meron tayong pag-uusapan ngayon. At ito ay karugtong ng ating discussion about Senate President Chis Escudero. Marami pa kasing reactions, marami pang balita na lumalabas. At gusto ko lang ipagdiinan na yung ating mga public servants, katulad nitong si Chis Escudero, ay may pagkukulang doon sa mga ginagawa niyang reaksyon. This is in regard the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte. Bakit ko sinasabi na may pagkukulang? Kasi merong public clamor, merong mga suggestions, merong mga comments, at merong mga naririnig tayo na mga reactions from different people from different walks of life. Pero itong ating magaling na Senate President ay very firm at naninindigan sa kanyang stand. So gusto natin pag-usapan or gusto kong i-discuss further yung kanyang pinapakitang attitude, pinapakita niya reaction dito sa sinasabi kong public clamor. But before that, sana po doon sa mga bago lang dito sa channel ko, please subscribe at paki-hit na rin yung notification bell, pati yung bell button. Paki-share na rin itong ating gagawing episode ngayon para naman marami makaalam dito sa ating mga discussions dito sa aking munting channel. Okay? So, yun na nga po. Ang ating bibigyan ng pansin ngayon or bibigyan natin ng further reaction ay yung attitude ng ating napakagaling na Senate President na si Chis Escudero. Marami nang nagsalita na hindi naman mga baguhan sa politics at hindi na rin man mga bata. Ang ating ganitong klaseng proceedings, itong impeachment, so far, ang observation natin dito ay wala pa siyang definite or eksaktong complete procedure pwedeng gawing guide ng Senate acting as an impeachment court or yung tipong dikahon na rules and regulation na pwedeng sundan ng Senado bilang isang impeachment court. Ang ibig ko sabihin, hindi kumpleto ang sinusundang guidelines, hindi kumpleto ang sinusundang procedure para dito sa tinatawag nating impeachment proceedings. Wala pa siyang complete protocols, masasabi nating pwedeng gamiting guide ng mga senador bilang senator judges or bilang isang impeachment court. Every time magkakaroon ng bagong impeachment proceedings or merong taong may impeach, ang Senado ay gumagawa ng ina-update nila ang kanilang rules sa Senado para yun ang gagamitin nila sa pagpapatakbo or gagamitin nila dito sa proceedings na to. Pero kahit paano, meron tayong iba't ibang klaseng experience dito na nagkaroon na tayo ng mga iba't ibang personality na na-impeach. Gaya nga nitong si President Joseph Estrada noong November 2000. So na-impeach siya, although itong si Joseph Estrada resigned dahil nagkaroon na ng backlash military. Yung time na mayroong proceedings or mayroong impeachment proceedings against him. Nung March 22 naman or nung March 2011 naman
ay itong si Merceditas Gutierrez during the presidency of Noynoy Aquino. Siya rin ay na-impeach, but well, ang posisyon niya was chief ng ombudsman. But just the same, itong si Merceditas Gutierrez ay nag-resign. So hindi rin natapos yung impeachment proceedings. Noong December naman, 2011, ang na-impeach ay si Chief Justice Renato Corona. So ito naman, siya lang ang katangi-tangi na convict dito sa impeachment na ginawa dito sa Senado. Ang isa pa ay itong COMELEC chairman na si Andres Bautista noong 2017, October. Ito rin ay na-filean ng impeachment at siya rin ay napilitang mag-resign. What? Dahil sa mga lumabas ng mga ebidensya at ang isa pang mabigat na ebidensya or ang mabigat na witness dito ay yung kanyang former wife na naglabas ng mga iba't ibang ebidensya na magdidiin dito kay Andy Bautista. So siya ay nag-resign. So, yan yung experience natin sa ganitong klase ng proceedings, tinatawag natin na impeachment. Ngayon, dito sa kaso ni VP Sara, ay sinasabi ko nga, marami ng reactions, maraming opinions, at may mga suggestions na nanggagaling sa mga hindi natin basta-basta rin masasabing kung sino-sino lang. Ito yung mga luminaries na dating Chief Justice, dating Justices. Merong reaction dyan ni Tito Soto na alam naman natin na naging Senate President ng matagal-tagal na panahon. Nandiyan dyan si Pimentel, si Senator Pimentel, na hindi rin umaayon or hindi rin sang-ayon sa mga ginagawang aksyon o reaction nitong si Senate President Chis Escudero. Kasi ang stand nga ni Chis Escudero ay hindi kailangan or nag-aantay daw siya ng ang presidente ang humingi ng special session, datapwat hindi naman ginagawa ng presidente yan dahil ayaw niyang sumausaw dito sa impeachment proceedings, although ang unang-unang pumirma doon sa reklamo o doon sa impeachment documents diyan sa lower house ay ang kanyang anak na si Congressman Marcos, si Sandro Marcos. Ngayon, bakit natin dinidiscuss itong mga bagay na to? Kasi nga, hindi natin masyado nagugustuhan yung reaction ni Chis Escudero. Dahil nga, marami nang lumabas na mga suggestions at may iba't ibang reaction. Kaya lang, hanggang ngayon, itong si Senate President Chis Escudero ay he's standing his ground. Hindi siya gumagawa ng aksyon. Datapwat ang sinasabi nga dito sa Constitution natin na once filed yung impeachment, impeachment complaints ay dapat merong aksyon na gagawin. Ang ginamit ng salita dyan ay forthwith. Ibig sabihin, kung gagawa natin ng direct translation itong forthwith, ay walang delay or agad-agad. Ang sinasabi nga ni retired Associate Justice Ascuna, as long as meron kang reasonable ground o reasonable o maging reasonable ang delay, ay hindi naman kailangan i-interpret ang forthwith as immediately. Very lenient nga ang kanyang interpretation. Kaya lang, ang suggestion niya ay dapat magkaroon na ng, gaya ng sinabi ko nung una, magkaroon na ng oath-taking ang Senado bilang isang impeachment chamber na hindi pa ginagawa sa ngayon. Kasi ayon kay Justice Ascuna, pag ang dokumento na yan ay hindi nagkaroon ng formal jurisdiction ang 19th Congress by virtue of oath at ng Senado, by virtue of oath,
ay magkakaroon ng lapse yung jurisdiction. What? Ibig sabihin, mabubura yung complaints ng 19th Congress dahil marami diyan meron diyan mga mawawala, mapapalitan dahil hindi mananalo pagdating sa 28th Congress ay iba't ibang personalities na, iba't ibang congressmen na. So, mai-invalidate daw yung ginawang complaint ng 19th Congress. Ganun daw kaimportante yung pagkakaroon ng formal acceptance by virtue of oath-taking ng mga senador or at least ng Senate President. So yun ang implication. Yun ang danger. Pag hindi nangyari yung oath ng 19th Congress o yung present dispensation diyan sa Senado. Itong ginagawang pag-iisnab ni Chis Escudero dito sa mga taong nagsasalita at gumagawa ng mga suggestions, sa tingin ko ay nagkakaroon siya ng pagkukulang dito sa Code of Ethical Conducts for Public Officials and Employees, yung ating Republic Act number 6713. Bakit ko po nasabi yan? Kasi dito sa Republic Act 6713, ini-encourage dito yung suggestion. At ini-encourage dito na magkaroon ng consultations whenever necessary. Kaya sabi ko, hindi satisfactory yung mga ginagawang aksyon ni Chis Escudero dahil ini-snub niya yung public clamor. And these justices, si Carpio at si Ascuna, kasama na rin yung mga senador at yung former senator at iba pang congressmen na nagsasabi na ang forthwith ay dapat immediate. Although, sabi ko nga, naging lenient yan sa interpretation, dyan si Adolf Ascuna. But then again, this is public clamor from different personalities. At yan ay parte ng mamamayang Pilipino. Yan ay sakop ng ating mga batas. Kasama na nga dito yung batas na sinasabi ko sa Republic Act number 6713. At kung babasahin ko yung sa Declaration of Policies, Section 2 ng Republic Act 6713, sinasabi nga dito, it is the policy of the state to promote a high standard of ethics in public service. Public officials and employees shall at all times be accountable to the people and shall discharge their duties with utmost responsibility, integrity, competence, and loyalty. Act with patriotism and justice. Lead modest lives and uphold public interest over personal interest. So, kung meron mang personal interest itong si Chis Escudero or si Senate President Chis Escudero, dapat mangibabaw yung public interest over his personal interest. Kasi nga, dahil nga dito sa ginagawa niya pangi-snub sa public clamor na to, ay nagkakaroon at iba't ibang hinala ang mga mamamayang Pilipino na baka nga meron siyang ibang personal interest dito. Gaya na lang na sinasabi nga na baka naman magbabakasyon lang yan. Baka naman, ano lang yan, may mga nakabook ng ticket yan na pupuntahan nila sa ibang bansa or whatever. So may mga ganun na tuloy na hinala ang publiko. Sinasabi rin dito na dapat accountable siya to the people. Accountability yung pinag-uusapan dito. So kung ito, idinidemand ng taong bayan, ito ang clamor ng taong bayan, accountable siya dapat dito at gawan niya ito ng kanyang aksyon. Ito ang duty niya. Ito ang responsibility niya na dapat niyang gawin para ipakita ang loyalty at patriotism
and justice. Dapat may hustisya. Ngayon, kung hindi niya gagawan ito ng aksyon, iisipan ng taong bayan, nasaan ang justice? Dahil nga ito, bakit ba ginagawang immediate? Bakit pa nilagay sa Constitution na ang aksyon nila ay forthwith? Kasi itong reklamo na impeachment ay merong matinding accusation sa Vice President na ito ay gumagamit ng pondo ng taong bayan. Di ba? At ito ay meron pang ibang kasama dyan sa impeachment complaint na yan, katulad nung pag-involvement daw sa EJK. What? Yung kanyang pagbabanta sa presidente. At iba-iba pang high crimes na kailangan mahinto kaagad kung ito man ay totoo. Kaya nailagay sa Constitution yan yung na ang aksyon dapat diyan sa impeachment ay agad-agad, forthwith. Dahil nga, ina-assume dito, baka guilty siya, baka totoo yan, dapat mahinto agad yan. So, kung ito ay hindi mo bibigyan agad, kaagad-agad na aksyon, merong ka ritong injustice, Mr. Senate President. So, yun ang spirit sa aking pananaw, yun ang spirit ng sinasabing dapat kaagad-agad, without delay, gawa ng aksyon nito dahil ang accusations sa taong na-accuse or nasasalang sa impeachment cases ay matitinding crimes, high crimes. Kaya dapat mahinto agad ito, dapat gawan agad na aksyon ito. Ngayon, ano pa yung mga violation na nakikita natin or hindi na-observe ng ating Senate President sa pag-i-snub dito sa public clamor? Letter E, dito sa Norms of Conduct of Public Officials and Employees. Sinasabi rito, responsiveness to the public. Public officials and employees shall extend prompt, courteous, and adequate service to the public, unless otherwise provided by law or when required by the public interest. Public officials and employees shall provide information of their policies and procedures in clear and understandable language, ensure openness of information, public consultations, and hearings. Ito yung sinasabi natin. Meron ditong mga vague na opinions. Meron ditong mga hindi definite na rules and regulation. Dapat magkaroon ng public consultations and hearings para ma-sort out yung mga bagay na hindi klaro. So ito sinasabi, public consultations and hearings whenever appropriate. Sa tuloy ko, encourage suggestions, simplify and systematize policy, rules and procedures, avoid red tape, and develop an understanding and appreciation of socioeconomic conditions prevailing in the country, especially in the depressed rural and urban areas. So nandito yung sinasabi natin na encourage suggestions, simplify and systematize policy, rules, and procedures. So itong policies, rules, and procedures ay hindi pa klaro. Pero bakit itong si Senate President Chis Escudero, sinasarili niya ang kanyang, pinaninindigan niya ang kanyang sariling interpretation. Sinasarili niya yung decision. Samantalang dito sa letter E ng ating Norms of Conduct of Public Officials and Employees, sinasabi rito na dapat i-encourage yung suggestions. Dapat ang public consultations at hearings ay gagawin whenever appropriate. So, hindi po pwedeng
ikaw, Senate President Chis Escudero lang ang masusunod. Kung may iba't ibang opinion ang taong bayan, kung may iba't ibang opinion ang iba pang mga legal luminaries na di hamak na mas mahaba naman na experience sa'yo, mas matatanda sa'yo, ay dapat pinakikinggan mo. Dapat nag-open ka sa suggestions as stipulated here in ating commitment to the public interest or dito sa ating norms of conduct of public officials and employees. Pero, ang tigas ng mukha mo. Sa mga interviews mo, para bang alam na alam mo lahat. Na parang definite ka at ikaw lang ang nakakaalam ng tama. Sa tingin ko, hindi tamang reaction yan, Mr. Senate President. Makinig ka sa ibang tao, makinig ka sa ibang opinion. Na sinasabi ko nga, mas mahaba ang experience sa'yo pagdating sa batas. Ang tatanda na nitong mga justices na to. Si Tito Soto, ang tagal naging Senate President. Marami pang iba dyan, mga personality, mga congressmen, na mga lawyers din, na iba sa ibang opinion sa opinion mo. Pero binabaliwala mo silang lahat. Na para bang ikaw lang talaga ang may monopoly ng correct idea. Klarong-klaro sa ating code of conduct na dapat ini-encourage ang suggestions. Ini-encourage ang public consultations. Pag merong ganitong mga issue na maraming iba't ibang opinion ang lumalabas. Kaya yan po, mga kababayan. Kaya ako binalikan itong itong issue na to dahil nga hanggang ngayon itong si Senate President Chis Escudero ay naninindigan doon sa nalalaman niya. Na sa tingin natin ay hindi tama bilang isang public official, isang public servant na pinupondohan, pinasasahod ng taong bayan. Hindi tama ang reaction nito. Dinidemand ng publiko, ng mamamayang Pilipino na umakto ka ng tama. Dahil sa paningin namin, marami nagsasabi niyan. Pati si Ted Filon, si Senator Pimentel, ay ibang-iba sa mga opinion mo. Pero, ganun nga katigas ang mukha mo. Bakit nga ba? Ano ba inaantay mo? Senate President Chis Escudero, magbabakasyon nga ba kayo? O meron ka daw inaantay na negosasyon? Hindi ako basta naniniwala dyan dahil wala akong ebidensya. Kaya lang, ang publiko marami nang naiisip na hindi maganda dahil dyan sa mga reaksyon mo. So, ang panawagan namin, Mr. Senate President, huwag ka naman magmatigas. Hindi lang ikaw ang matalino dito sa Pilipinas. Hindi lang ikaw ang ma-experience tungkol sa mga ganitong issue sa Pilipinas. Makinig ka. Makinig ka. Hindi basta-basta ang mga taong nagsasabi ng iba't ibang opinion. Hindi mo masasabing mas magaling ka sa kanila. At hindi mo pwedeng sabihin mas matalino ka sa kanila. At hindi mo pwedeng sabihin mas marami kang experience sa kanila. Kaya dapat makinig ka. Payo ng isang mamamayang kasama sana nananawagan na itama mo to hanggat maaga, hanggat may panahon pa. Hanggang dyan na lang mga kababayan, mga kapatid. At thank you for joining me today dito sa aking munting channel. Sana doon sa mga bago na nakapasyal dito sa aking channel, kindly subscribe. Please hit the notification bell as well, pati na rin yung like button. At paki-share na rin para lumaki-laki yung ating community dito sa ating ginagawang discussion at maraming makaalam dito sa ating issues na pinag-uusapan sa ating
episode. Thank you so much at mga mahal na kababayan, ladies and gentlemen, pati yung ating mga OFW na nandiyan dyan sa iba't ibang parte ng mundo. Thank you so much. At magkita-kita po tayong muli.